Muling pinatunayan ni Naoya, the monster, Inoue kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamalupit na boksingero ng kasalukuyang henerasyon matapos niyang talunin si Alan David Picasso via unanimous decision at manatiling undisputed super bantamweight world champion. Ginawa ang laban sa harap ng libu-libong fans na sabik. Muling masaksihan ang bangis ni Inoue sa loob ng ring. Mula pa lang sa unang round, ramdam na agad ang presensya ng kampeon. Kalmado, kontrolado at walang minamadali. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Bagkus ay ginamit ang talino, bilis at tamang tiyempo sa bawat galaw. Sa kabilang banda, hindi rin basta-basta si Alan David Picasso. Bagamat malinaw na mas lamang si Inoue sa halos lahat ng aspeto, ipinakita ni Picasso ang isang bagay na hindi matatawaran, tibay ng loob at tibay ng baba. Sa dami ng suntok na tinanggap niya mula sa tinaguriang monster, inaasahan ng marami na babagsak siya. Ngunit hindi. Round matapos ang round na natili siyang nakatayo. Habang tumatagal ang laban, mas lalo pang dinidikta ni Inoue ang takbo ng laban. Mabilis ang kanyang jab, malinis ang mga kombinasyon, at eksakto ang kanyang footwork. Halos kada round ay malinaw kung sino ang nangingibabaw. Hindi man nakakuha ng knockout, ramdam ng lahat na kontrolado ni Inoue ang buong laban. Sa bawat suntok na pinapakawalan ni Inoue, makikita ang kanyang karanasan bilang isang world champion. Hindi siya basta sumusugod, lahat ay may plano. Body shots, headshots, at biglaang combinations na pilit hinahanap ang butas sa depensa ni Picasso. Ngunit sa kabila nito, patuloy na lumalaban si Picasso. Kahit halatang nahihirapan na, habang papalapit ang mga huling rounds, lalong humihigpit ang depensa ni Inoue. Hindi na siya nagpilit ng knockout. Sa halip, iningatan niya ang kanyang sarili. Sinigurong malinaw ang bawat round na mapupunta sa kanya. Ito ang klase ng maturity na makikita lamang sa isang tunay na kampiyon. Nang matapos ang laban at inanunsyo ang scorecards, 120 standard gate at 19 sa 9 at 117 on 111, walang pagtutol. Isang malinaw at dominanteng panalo para kay Naoya Inoue na natili siyang undisputed champion. Hawak pa rin ang lahat ng titulo sa super bantamweight division. Ngunit kahit natalo, umani rin ng respeto si Alan David Picasso. Hindi man siya nagwagi, ipinakita niya na kaya niyang tumayo sa harap ng isa sa pinakamabagsik na boksingero sa mundo at manatiling nakatayo hanggang sa huling kampana. Matapos ideklara ang unanimous decision na panalo para kay Naoya Inoue, agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng arena. Hindi man nagtapos sa knockout, ramdam ng lahat na ito ay isang masterclass performance mula sa isang undisputed champion. Para sa maraming boxing analysts, ang laban na ito ay patunay na hindi lang lakas ang sandata ni Inoue, kundi talino, disiplina at kontrol. Sa mga replay ng laban, malinaw na kitang-kita kung paano sistematikong binasag ni Inoue ang depensa ni Picasso. Hindi siya nagmadali. Sa halip ginamit niya ang jab upang sukatin ang distansya, sinundan ng body shots na unti-unting nagpabagal sa galaw ng kalaban. God round ay parang may sinusulat na plano si Inoue at isa-isang tinutupad ito. Maraming fans ang nagtaka kung bakit tila hindi nag-all out si Inoue para tapusin ang laban. Ngunit ayon sa ilang boxing experts, ito raw ay senyales ng pagiging isang matured at calculated fighter. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa knockout. Minsan, mas mahalaga ang panalo na walang pinsala, lalo na kung ang iniingatan ay ang pagiging undisputed champion. Sa kabila ng sunod-sunod na malalakas na suntok na tinanggap niya, patuloy pa ring lumalaban si Alan David Picasso. Ilang beses siyang nayanig, umatras, at muntik mawalan ng balanse. Pero hindi siya bumagsak. Dito nagsimulang purihin ng fans ang kanyang tibay at determinasyon. Para sa marami, si Picasso ang isa sa mga bihirang boksingerong nakatagal ng buong laban-laban kay Inoue nang hindi napapabagsak. Habang tumatagal ang laban, mas naging teknikal ang galawan ni Inoue. Imbes na sumugod, mas pinili niyang gumalaw sa gilid, umiwas at pumili ng tamang oras ng atake. Kitang-kita ang kanyang kumpiyansa. Alam niyang hawak niya ang laban at wala siyang kailangang patunayan pa.
Sa social media, agad na nag-trending. Ang pangalan ni Naoya, Inoue, maraming netizens ang nagsabi na kahit walang knockout, ito raw ay isa sa kanyang pinaka-solid na performances. May mga nagsabi rin na mas lalo pang tumibay ang kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay na pound-for-pound fighters sa mundo. Para sa Japan, isa itong malaking tagumpay. Si Inoue ay hindi lamang isang world champion, isa na siyang national pride. Kada laban niya ay parang buong bansa ang nakatutok at sa bawat panalo ay nadadagdagan ang kanyang alamat sa boxing history. Matapos ang opisyal na anunsyo ng unanimous decision, hindi pa doon nagtapos ang makasaysayang gabi para kay Naoya Inoue. Sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga fans, isang espesyal na seremonya ang isinagawa, isang sandaling bihirang masaksihan sa mundo ng boxing. Iginawad kay Inoue ang isang brand new special ring, simbolo ng kanyang pananatili bilang undisputed super bantamweight world champion. Ang espesyal na ring na ito ay hindi basta-basta. Isa itong pagkilala hindi lamang sa panalo niya sa gabing yon, kundi sa buong legacy na kanyang binubuo sa loob ng ring. Para sa mga veteranong taga-subaybay ng boxing, ang ganitong uri ng parangal ay ibinibigay lamang sa mga boksingerong nagpakita ng pambihirang disiplina, consistency at dominasyon sa kanilang division. Habang isinasuot ang ring, kapansin-pansin ang kalmadong ngiti ni Inoue. Walang yabang, walang sobra-sobrang emosyon. Isang tunay na kampiyon na sanay sa tagumpay. Sa kanyang maikling pahayag, pinasalamatan niya ang kanyang team, ang kanyang pamilya, at ang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat laban. Ayon kay Inoue, ang laban kontra Alan David Picasso ay hindi madali, kahit pa malinaw ang naging resulta sa scorecards. Inamin niyang humanga siya sa tibay at tapang ng kanyang kalaban. Para sa kanya, ang ganitong klaseng laban ang nagpapaalala kung bakit kailangan niyang manatiling handa at disiplinado sa bawat pagsabak sa ring. Sa panig naman ni Picasso, bagamat talo, umani siya ng respeto mula sa fans at analysts. Hindi biro ang tumayo ng buong 12 round laban sa isang tulad ni Inoue. Marami ang nagsabing posibleng magsilbing turning point ito sa karera ni Picasso, isang patunay na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Sa mas malaking larawan, ang panalong ito ni Naoya Inoue ay muling nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakarespetadong boksingero sa kasalukuyang henerasyon. Hindi man nagtapos sa knockout, ipinakita niya na kaya niyang manalo sa iba't ibang paraan, sa lakas, sa bilis at higit sa lahat. Marami ngayon ang nagtatanong, sino ang susunod na haharap kay Inoue? May mga pangalan ng lumulutang, may mga hamon na unti-unting nabubuo. Isang bagay ang malinaw, kahit sino pa ang sumunod, hindi magiging madali ang landas patungo sa trono habang nariyan si Naoya Inoue. Para sa mga boxing fans sa buong mundo, ang laban na ito ay paalala na ang tunay na kampiyon ay hindi lamang sinusukat sa dami ng knockout, kundi sa kakayahang kontrolin ang laban mula umpisa hanggang dulo. Sa dulo, ang gabi sa Japan ay hindi lang kwento ng panalo. Isa itong kwento ng disiplina, tibay, at pagiging tunay na kampiyon. Muling pinatunayan ni Naoya Inoue na karapat-dapat siyang tawaging undisputed champion, habang ipinakita rin ni Alan David Picasso na may tapang at puso ang isang tunay na mandirigma. Na kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang balita at kwento mula sa mundo ng boxing.